Isa pa, Viva Pete Senior! Palakpakan po natin ang ating mahal na Santo Niño. Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, tinatanong ko kasi merong nagtanong sa akin, ano ba ang ibig sabihin ng Viva Pete Senior? At natanong niyo ba sa inyong sarili, ano ibig sabihin ng Viva Pete Senior? Di ba sinisigaw natin tuwing Fiesta ng Santo Niño? Meron akong tinanong, ano ba ibig sabihin ng Viva Pete Senior? Sabi niya sa akin, basta Father, isigaw mo na lang yan, Viva Pete Senior! Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, natanong ko ito dahil nabanggit kasi sa aking, minsan sa akin, ang tungkol sa salitang Pete, no? Viva, Senior, mga salitang Espanyol, no? Ang Pete, wala ka naman makitang salitang Pete except sa English language. Pero nang may nagbanggit po sa akin, ito po ay hango sa salitang Cebuano na ang salitang ito ay sangpit. Na ang ibig sabihin ay to ask, no? To beg, to call, to plead, no? Sa ating Panginoon. At sa yung lampas ng mga panahon, ito ay naging isang bahagi na ng parang pagbati, kasabay ng kahilingan ng isang nananampalataya sa Senior Santo Niño. No? Kaya nga ang salitang sangpit ay napakahalaga dahil tuwing isinisigaw natin ang Viva Pete Senior, kalakip nito ay ang pagpupuri, Viva Hail, no? At ang sangpit, ang pagtawag, no? Ang paghingi at ang Senior, no? Sa ating Panginoon. So, kumbaga ay pinaghalo-halo na yung ating pagpupuri kasabay ng ating paghingi, no? Ng mga ating ipinapanalangin para sa atin sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, sa pagdiriwang na ito ng ating kapistahan, ito po ay ang ating isinisigaw. Viva Pete Senior. Sa ating minamahal na kura paroko, Father Job, mga kapatid kumpari, sa ating kagalang-galang na punong lungsod at ang kanyang sanggunyang lungsod, mga kapatid ko sa Lingkod Simbahan, Paris Pastoral Council, at mga kapatid ko sa pananampalataya, isa pong maligayang pagbati sa inyo ng Happy Fiesta. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Parang nakalimutan nyo na yung tamang pagtugon, no? Kapag kayo ay binabati daw ng Happy Fiesta, ang tamang sagot daw ay, you are invited. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Thank you, my dear children. Mga kapatid, sa kapistahan ng Santo Niño, muli po binabahagi po sa atin o binabalik, no, ang ating pananaw, ang ating kamalayan tungkol sa batang si Jesus na ating Panginoon. Meron lamang pong ilang punto, 3 punto po na gusto ko pong ibahagi sa ating pagninilay tungkol sa pagiging bata, no? Dahil kung ibinabalik po ng kapistahang ito ang ating kamalayan bilang mananampalataya sa pagiging bata, dito po natin makikita kung ano ang dapat po nating isabuhay bilang mananampalataya na sumisigaw ng Viva Pete Senior. Makikita po natin every time we celebrate the Feast of Santo Niño, ang dami pong bata. Alam niyo po, ang mga bata ay napaka-espesyal sa ating Panginoon. Maalala nyo, di ba? Alam po natin yung mga bata kung minsan di natin sila maintindihan.
Minsan dahil sa kanilang kakulitan. Pero one time, maalala nyo, ang ating Panginoon, sinabi niya, nakukulitan yung mga alagad. Pero sinabi ng ating Panginoon, hayaan nyo lumapit yung mga bata sa akin. He has that special spot, no, in His heart sa mga bata. At binanggit pa niya, kung hindi kayo magiging katulad ng isang bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito po ay napakagandang bigyan ng diin every time na tayo po ay magdiwang ng kapistahan ng Santo Niño. Ang una po, napakaganda na ipinapaalala sa atin, sa isang bata, alam po natin na marami po ang hindi niya kayang gawin. Maraming kakulangan sa kanyang buhay dahil kulang pa ang kanyang kaalaman. Kaya ang isang bata ay meron sa kanya yung isang bagay na napakaganda na hindi dapat mawala kahit sa atin na hindi man mukhang bata, pero dapat maging bata sa harap ng Diyos. Ang una, mga kapatid, ito po, dahil ang bata ay marami sa kanya ang hindi pa o kulang, no? Hindi pa niya nalalaman. Meron siyang kahinaan. Ang bata, sa kanyang kahinaan, kailangan niya ng maggabay. At sa kanyang pangangailangan sa paggabay, dito pumapasok yung pagtitiwala niya. Di ba ang isang bata, ang kanyang lakas ay ang kanyang mga magulang. Ang isang bata, ang kanyang lakas ay ang gumagabay sa kanya. Kaya ang isang kakulangan ay hindi nangangahulugan ng kahinaan, kundi ang kakulangan ng isang tao dahil hindi niya kayang gawin ang lahat ng bagay. Katulad ng isang bata, ang kanyang kalakasan ay ang kanyang pagtitiwala sa mga gumagabay. Sa isang bata, sa kanyang mga magulang. Sa isang mananampalataya ay sa Diyos. Kaya isang bagay na napakagandang bigyan ng diin, mga kapatid, sa pananampalataya, tayo, marami po tayong mga bagay-bagay na hindi po natin kayang gawin. Meron po tayong kakulangan. Meron po tayong kahinaan. Pero hindi po nangangahulugan na tayo po ay mahina. Kung meron po tayong pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. So mga kapatid, sana ito po yung isang bagay na ating makita. Hindi mo kayang gawin lahat ng bagay. Kulang ka. Kahit mayaman ka, makapangyarihan ka, tanyag ka, hindi mo kayang gawin ang lahat ng bagay. Meron kang kahinaan. Pero sa iyong kahinaan, ang iyong lakas ay ang tiwala sa Diyos na siyang gagawa ng lahat ng bagay na hindi mo kayang gawin. Ang isang bata, mga kapatid, kulang siya sa lahat ng bagay. Pero meron siyang lakas sa kanyang tiwala sa nag-aalaga at gumagabay sa kanya. Kaya tayo, mga kapatid, ang lakas po natin sa kabila ng ating kahinaan ay ang ating tiwala sa Diyos. Amen? Pangalawang bagay, mga kapatid, sa pananampalataya, alam nyo, ang isang bata, sa kanyang kakulitan, di ba nagkakamali? Di ba kung minsan mga magulang naririnig natin, no? Sa kanyang kakulitan, nagkakamali, no? Nasasaktan, no? Sa kanyang kakulitan, no? Marami siyang hindi lamang kayang gawin, kundi nagagawa din na kung saan siya ay nagkakamali. Kaya yung mga magulang naririnig natin, ang kulit-kulit mo kasi, no? 'Di ba? Kapag ang mga batang naglalaro, no, kapag may nagawang isang bagay na hindi kaaya-aya, sinasabi ng mga gumagabay sa kanya, sinasabi ng mga magulang, magsabi ka ng totoo.
Di ba, pinapaamin po natin yung mga bata. Ang kagandahan sa bata, umaamin. Ang kagandahan sa bata, kahit sa kabila ng kanyang kakulitan, nagiging honest yung bata. Di ba? Kapag pinipilit ng mga magulang, umamin ka, umaamin yung bata. Sa ibang salita, nagiging totoo yung bata. Kaya sa isang mananampalataya, mga kapatid, every time we celebrate this feast, no, Santo Niño, ipinapaalala sa atin din ang isang bagay na ito. Ang ating pagiging totoo sa harap ng Diyos. Di ba, tayo po may mga edad na, di ba ang hirap umamin? Kapag tayo ay nagkasala, nakagawa ng hindi maganda, di ba dinedenay natin? Ang isang bata, mga kapatid, kapag nagkamali, umaamin, nagiging totoo, nagiging honest sa kanyang mga magulang. Kaya napakagandang bigyan ng pansin, mga kapatid. Ang pagdiriwang na ito, ibinabalik po ang ating pagiging totoong Kristiyano sa harap ng Diyos. Dahil ang isang bata, kahit nagkamali yan, umaamin yan. Tayo kung minsan, pag nagkamali tayo, deny tayo ng deny. Di ba? Pumuti na ang uwak, nagde-deny pa rin, hindi pa rin umaamin. Sulyapan mo ngayong katabi kung madaling umamin yan. Mga kapatid, tayo pong lahat sa harap ng Diyos ay wala po tayong maitatago. Kaya katulad ng isang bata, sa harap ng ating Panginoon, sana tayo ay maging totoo sa ating identity bilang mga anak ng Diyos. Hindi pwede yung dinadasal mo sa simbahan, kabaliktaran naman ang iyong ginagawa sa labas. Hindi pwedeng mamuhay na sinasabi, doble kara kung ikaw ay Kristiyano. Sana mga kapatid, ito rin ang ating pangalawang mapagtanto, na ang kapistahang ito, dalhin tayo sa ating pagiging totoo, anak ng mapagmahal na Diyos. Amen? Pangatlong bagay, mga kapatid, sa pananampalataya, kung meron isang bagay na gustong-gusto ko sa isang bata at sa pagiging bata, ang isang bata at sa pagiging bata, ang isang tao ay natuturuan. Natututo. Di ba? Ang isang bata, alam po natin na matututo yung batang iyan. Ang isang bata, alam natin na lalago ang kanyang kaalaman. Ito marahil ay napakalaking hamon para sa atin, pero sinasambit ng ating Panginoong Hesus na tayo sana ay katulad din niya. No? Sa ating Ebanghelyo, ito po, naging masunurin, lumago sa kaalaman. Nakakalungkot lamang po, mga kapatid, na habang tayo nagkakaedad, ito po yung isang katangian na nawawala sa ating buhay. Kaya siguro ang ating Panginoon, kung hindi kayo maging katulad ng isang bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Hindi ka na maturuan. Di ba? Ang dami sa atin ng ganyan. Ang nangingibabaw palagi, siya ay palaging tama. Wala sa iyo, kapatid, ang lahat ng katotohanan. Kaya nga, ipinapaalala sa atin yung bagay na ito, na sana tayo, katulad ng isang bata, sa harap ng ating Panginoon, sa pagiging katulad ng isang bata, tayo ay matututo, natuturuan.
Hindi lamang nagtuturo, pero natuturuan din. Maganda rin, no? Sulyapan mo ulit ang iyong katabi. Natuturuan ba yan? Hirap, no? Parang sobrang tigas na ng ulo. Hindi na natututo. Di ba napakaganda? Ibinabalik sa atin yung isang katangian na ito, mga kapatid. Katulad ng isang bata, sana ikaw ay natuturuan. No wonder Jesus would always speak about being a child, no? Or the importance of being a childlike, or having a childlike attitude. Napakaganda sapagkat ito marahil ay isang napakalaking hamon para sa atin na hindi nawawala sa atin. Dahil ang ating patuloy na pakikiisa sa diwa ng ating pananampalataya ay lumalago sa harap ng Diyos. Kasi kapag ikaw ay hindi na natuturuan, hindi na ikaw ay katulad ng isang bata. Di ba napakaganda ang maging katulad ng isang bata? Di ba tayo nga sa physical na kaanyuan pa lang, hindi na tayo nagiging masaya kapag ikaw ay nagiging gurang na, di ba? Pag ikaw ay nagiging matanda na. Di ba? Yung katabi mo nga, nagpabata yan. Di ba? Ayaw tumanda. Ganon din sana kapag katangian na tayo ay natututo, napakaganda ang manatili katulad ng isang bata. Sapagkat nasa atin ang espasyo na lumalago. Nasa atin ang espasyo na tayo ay tumatanggap ng mga bagay-bagay upang mapalawak po natin ang ating pananaw bilang isang mananampalataya sa harap ng Diyos. Hari nawa mga kapatid sa pananampalataya, sa pagdiriwang natin ng kapistahang ito, katulad ng ating Panginoon, sa pagkarinig po natin sa mga salita ng Diyos, ang utos at turo ng kanyang mga salita, maging katulad po natin siya. Lumago sa karunungan. Sana mga kapatid sa pananampalataya, hindi po mawala sa atin ang pagiging katulad ng isang bata. Kung nagkamali, humingi ng kapatawaran upang maibalik ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Sana ikaw ay patuloy na natututo, lumalago sa kaalaman tungkol sa kanyang pagmamahal. Sana mga kapatid sa pananampalataya, katulad ng ating Panginoon, sa pagdaloy ng buhay po natin bilang mga mananampalataya, maging kaaya-aya tayo sa kanyang mga mata. Amen.